Ang unang benta ko 1995, 1.3 billion. Ang sales ng buong Chowking chain, 1.1 billion. Mas maliit ang benta ng Chowking kaysa ako. Alam mo, Wilson, sa buong buhay namin nagbebenta ng life insurance, ang dami namin nabebenta. Mas mayaman sa'yo, mas matalino pa sa'yo. Never daw sila naka-encounter ng kliyente, tumawag daw sa kanila, nag-order ng life insurance, parang nag-order ng pizza. Pagising ko agad nasa utak ko, you have to pay 50,000 a month, life insurance ka lang. Kaya na maraming tao, ang yaman si Wilson, daming benta. Pero nasa utak ko, everyday, marami akong utang. This is Money Masters, where true stories spark real change. Since 1939. So guys, nakikita po natin dito no, na talagang super authentic na pugon. Ito dito nagluluto ng mga bread, no? Pero ngayon I'm sure hindi na nila ginagamit. So dinalagay yan sa loob. Oh, pero napakaganda at saka authentic nito. Gawa pa sa mga bricks. Kaya nga very interesting. Hello, kamusta? Kamusta na? Saan si Wilson? Okay, chua. Sige. Sige. Pati imagine mo, tingnan mo itong mga table na ito, tsaka mga chairs, Talagang to Oo, grabe, ang galing. Pero syempre, ito modern na to modern. Dati kasi, hindi mo mabubuksan to pagka umuulan. O kasama natin si Boss si Boss Wilson Lee Flores, ang may-ari ng Kamuning Bakery since 1939. So, sige, thank you. So, ano napansin mo ngayon, sir? Ano masasabi mo sa loob yun? Grabe, very nostalgic kasi siya. Nostalgic in the sense, tignan mo naman, yung mga doors, mga tables and chairs. It brings back so much old memories talaga Yun nga, parang feeling mo, nag-throwback ka talaga sa oras 1930s talaga. Alam mo yun, guys, ito si Wilson, ang isa sa ito yung tinatawag naming walking historical All kinds of nothing, mahilig. Oo, alam talaga ni yan. Hindi, alam mo ba si siguro kasabay ito nung na-witness mo, di ba, nung binaril si Rizal? Nandito ako nung dumating si Magellan. So yun nga, very exciting to, no? And then, Yes. Maganda ba talaga ang real estate? Maganda kasi it's one of the most solid forms of investment. Ako, opinion ko lang, for people like me or like most people who are easily tempted to spend money, if the cash is in ATM nga ng ATM, mabilis lang in 1 month, dami na nawala. Kasi parang it's easy now to use money, tapos may GCash pa. You can GCash and GCash, tapos may credit card pa. Pero pag may real estate ka, in-invest mo, sorry na lang, may good and bad. Ang bad niya, it's not easy to liquidate. Tama. Sa Pilipinas, unlike Hong Kong, China, alam ko sa Hong Kong sabi sa akin ng tycoon ni Andrew Tan years ago, kung nagkwento niya, sa Hong Kong daw, sobrang liquid yung economy. Okay. Maraming cash, maraming pera lahat ng tao. So if you want to sell isang bahay, isang mansion, isang condominium, kahit a luxury condo yan, kaya mabenta within the day. Wow! Kaya mabenta within the day, basta mura ang presyo. Iba pa mo presyo, may bibili niyan. Ang problema natin sa Pilipinas, kasi economy natin is not yet very developed. People are not very wealthy yet. Not everyone liquid sa cash. So kahit na ibaksak mo presyo mo sa bahay, binibenta, hindi agad maging pera. So the good thing that I could see sa real estate, for people who are busy, professionals or ibang negosyo or whatever, hindi ka real estate business, gusto mo lang i-force yourself to save money. Yeah. Maganda yan, one way to save real estate. Lalo na hulugan, you can pwede ka mag-housing loan sa bahay, pwede ka mag-condominium pre-selling. It's a good way to save money and accumulate wealth.
Ang tawag po natin dyan mga kapatid is forced savings. Yes. Yung parang forced saving na pipilitan ka. Alam mo, yan Yes. yung diskarte ni MVP. Nakwento sa akin. Sabi niya. Yeah, when he was starting, nagtatrabaho pa siya. Yes. So, ayaw niya maubos yung Pera niya. Kasi yung malaki, akala mo mayaman ka na. Oo. Mapapabili ka ng hindi kailangan. Totoo. So, ang binibili niya una talaga lupa. Tama. So, ano siya? He was cash poor, but he was asset rich. Ako, madalas cash poor and asset, Kaya nakakatawa, natutuwa yung accountant ko kasi may nabili akong isang bakery na kahit paano may source of cash. Hindi cash flow. Everyday may cash. Oo. Everyday may cash. Hindi naman cash flow na katulad ng mga SM, Ayala, and all that. But Pero it pays the bills di ba? everyday may cash. Everyday may cash. Every month may cash. Nakakatawa. Kaya guys, ito lang ang encouragement ko sa inyo. Yun nga, parati kong tinuturo. Aside Yes. from your regular day job, dapat Yes. meron ka pang additional income to create cash flow. Yes, para mapilitan ka. Ako naman, that's isa pa, nag-start kasi ako after college, nagtrabaho sa real estate company. Tapos, na-assign ako sa sa purchasing department, opposite ng sales department. Purchasing department, ikaw yung taga-canvas ng presyo, tutulong sa boss ng purchasing department, bumili ng bakal, bumili ng whatever. Tapos napansin ko, ang may malakas kumita sa buong kumpanya ay nasa sales department. Tapos lumapit ako sa boss, sabi ko, lipat mo ako sa sales. Ayaw ko na dito sa purchasing. Nagbulat siya. Sabi niya, walang sweldo dyan. Sure ka ba sa decision mo yan? Kasi dito ka sa purchasing department, may assured income ka monthly. Tapos may SSS, may ganyan. Pag nasa sales ka, bahala ka sa buhay mo. Tama. Wala kang, hindi ka employee, you only get allowance. Tama. Ang allowance na nakukuha ko sa sales is below minimum. Isa pa, kailangan may benta ka every month. Kung zero sales ka per month, pati allowance mo zero. Tama. So, lumipat ako sa sales, tapos nag-drive ako sa sales. Yun. Naging I love real estate. Oo. Can you remember yung pinakamaliit mong kinita sa real estate? Pinaka-smallest? Pinaka-first, isang townhouse. Wow. Isang townhouse sa Mariposa Street, Quezon City. Wow. Nabentahan ko isang tao. Tapos hindi niya kailangan, kinulit ko ng kinulit, bumili siya for investment. Tapos alam mo yung townhouse na yun, nabenta ko ng mas mahal to another person. Itong buyer, tuwa. Hindi, kaya magkano mo una nabenta yung amount? I forgot the amount, kung hindi ko alam, mga 8 million, 10 million or something. Tapos nung nabenta mo ulit sa pangalawa, Several millions additional. Grabe. Ito pa, nung nabenta ko doon sa tao, hindi naman niya kailangan na bahay, may bahay na siya. Kinulit ko ng kinulit investment, sabi ko. Bumili siya, pre-selling na townhouse. Tapos, hindi pa siya tapos magbayad, tumataas at tumataas noon. nabenta na niya. Hindi pa niya binibenta. May gustong bumili, wala nang unit in that area. Kinulit ko pa siya na, Sir, yung binenta ko sa'yo, pwede benta mo na? Bakit? May bibili ilang milyon dagdag na kita. Nagulat siya, tuwa siya. Tapos yung bumili naman, masayang-masaya sobra sa bahay, nalilipatan niya. Hindi ko makalimutan, binigyan pa ako ng champagne na mahal. Yung Dom Perignon, something. Ewan ko, di ako marunong uminom nun, nasira na yata nakalagay somewhere sa office ko. Tapos, after that, yun ang first benta ko ng reselling now. Tapos noon, nung nagbebenta ako real estate, sabi ko sa dream ko, kung pwede ako makabenta 1 unit a month. Oo. Isang buong buwan, sana makabenta ako isang condominium o isang townhouse a month. Masaya na ako. Tapos, sobra ko masipag. Sabi ko, at that time, real estate boom ang Pilipinas, 1995. Akala ko hindi maglalas ang real estate boom. Wala akong tiwala. Number one, ang thinking ko, ang real estate boom natin, short lang, baka 1 o 2 years lang yan. Hindi tatagal. Number two, nakita ko yung mga bumibili, may kaya mga mayayaman bumibili. So feeling ko, baka mauubusan tayo ng mayaman na tao bibili. Tama. Hindi katulad ng Singapore, Taiwan, China o Korea na maraming mayaman and middle class. So, non-stop bili ng bili. Nagwo-worry ako,
baka in 1 year, lahat ng tao benta ng benta. Wala ka na mabenta after 1 year, 2 years. Baka walang secondary market. Nag-worry ako. So sabi ko sa sarili ko, sa mind ko in 1 year, I will sell so many para hindi na ako magbebenta after 1 year. Yung goal ko. Kasi akala ko baka wala na akong maibenta second and third year. Baka hindi na malakas ang real estate boom. Pero nag-last 2.5 years. So non-stop ako magbenta. Tapos ano mo ginawa ko? During that time, not a single day off ako. Alam mo ginawa ko? May nabasa kasi akong article. May nabasa akong magazine article when I was starting real estate. Nabasa ko, number 1 salesman ng life insurance sa Amerika, Ben Feldman, ng New York Life. Nabasa ko life story niya. Hindi ko na binili yon, binasa ko lang sa bookstore yung life story niya. Sabi doon, ito number 1 salesman ng New York Life, si Ben Feldman, na legendary sa Amerika, Jewish siya. Number 1 salesman siya, every day, Monday to Sunday, hindi siya umuwi kumakain ng dinner with the family. Why? Pati dinner niya, kliyente, prospects, every day, Monday to Sunday, except Sabado. Why? Because Jewish siya, Saturday is Sabbath day, hindi siya pwede Magtrabaho. not dinner with the family. So, every day, only 1 day off siya, Saturday night, eating with the family. Ang nangyari sa akin, sabi ko, I was reading the article, sabi ko, 20 plus years old ako. Walang family. No need to go home to eat with the family, di ba? Tapos hindi ako kasing galing ni Ben Feldman. Bakit ako every night nanonood ng TV sa bahay, kumakain ng chichirya, nagpapahinga? Hindi pwede. If number 1 salesman ng Amerika sa life insurance is Monday to Sunday, 6 days a week ang trabaho, ako, not as good as him, dapat 7 days a week. So sinabi ko sa isang assistant ko, may isa na ako empleyado, secretary, sabi ko, uy, gawin mo Monday to Sunday, every day kailangan may appointment ako. Hindi pwedeng hindi mo punuin yan. Tapos basta, at least one, tapos I kept selling every day. Wow. Tapos noon, ang target ko, makabenta ako 1 sale a month. Happy na ako. Grabe. Nakabenta ko minsan 8 units in 1 day. Wow. Tapos every week, ang dami kong benta. Nag-record sales ako in 1 year. In 2.5 years, record sales. Ilan yung na-total na benta mo? Nakakatawa. On record naman kasi pinapublish ng realty developer, magkano benta ko. Ang unang benta ko, 1995, 1.3 billion pesos. Ikaw pa lang. Kalahati, personal sales, kalahati, ahente ko. Kasi anong nangyari, ginawa akong sales head. So, yung mga benta ng, I would recruit people, I would take care of them, I would assist them sa benta. Ako override lang makukuha ko, pero still. Tapos yung personal sales ko, full commission ako. Ganun. Tapos, total combine yan, yung team ko and me, 1.3 billion sales in 1995. I could not forget that kasi That's a lot of money. noon, 20 plus pesos to $1. At that time, hindi ko makalimutan, 1995, nung in-announce ng realty developer sales ko, 1.3 billion. Okay. Ang sales ng buong Chowking chain, 1.1 billion. May basahin. Mas maliit ang benta ng Chowking kaysa ako. Grabe. Yung team ko. Pero I could not forget that up to now. And then the following year, ang benta ko naging 900 million na lang. Kasi yung inventory ng real estate is not always there. Pag ubos na yung project, ubos na yung magandang unit, number 1. Number 2, nakabenta ka unang taon pre-selling, kailangan ka mag-service ng client. Tama. Tatawag sa'yo, kontrata, babalikan mo, may servicing ka na eh. So, next slowdown ako, from 1.3 naging 900M. Pero ang negosyo iba. Ano? Yung Chowking, 1.1 or 1. Basta mas maliit sa akin ng benta 95. By 1996, malaki na siya. Lumalaki siya, lumalaki. Kasi, yun ang secret. You cannot rely on one person or one team to do everything. By 1997 Asian crisis na, yun akala ko hindi maglalas ang real estate boom. Totoo, hindi naglast. Pero akala ko noon 1 year lang wala na. Oh. Hindi, 2.5 years na wala na. By 1997 September, masama na ekonomiya ng buong Asia. Okay. Asian crisis. Oo. Tama ako. At tapos, kaya noon naisip ko yan, honestly. Kasi, may nakita ko, hindi naman masama may nakita ko may edad na nagbebenta pa real estate, madami Okay. Hindi naman masama. Pero sabi ko, gusto ko, magbebenta ako marami
Tapos, kung sobrang dami yung benta ko, Oh. I will not work na for the rest of my life. Oh, tapos? Yun. After 97, hindi na ako nagpa-work ever since. Wow. I keep reinvesting na lang. So, ang nangyari naman, ang ginawa naman ni Wilson, Nag-i-invest sa real estate. Every centavo ng pera ko, nung kumita na siya, ang ginawa na niya, mga kapatid, is, kasi una, he worked for money eh. Kasi the Yes. moment you stop selling, you stop earning. Pero he's so smart na, but I keep working pa rin yeah, actually. alam ko, but you're working not because you need to work. I love. You love to work. Iba yun eh. Ito pa, ginawa ko. E di, nagbebenta na ako ng kondo. Actually hindi pa ako nagbenta. Bumili na ako malakas ang loob sa ulo ko. Kasi, nagbebenta ako. Wala pang bumibili sa buong condominium. Okay. AIC Gold Tower, walang Ay, bumibili. oo. Sa Ortigas, Mega Mall. sa likod ng Robinson Galleria. Robinsons. Wala pang masyadong bumibili. Tapos, kausap ako ng may-ari, natuwa siya. Sabi ko, pwede ba ako mag-inquire? Pag ako bibili, noon 3 years to pay lang ang interest. No interest yan. Sabi ng may-ari, nagulat siya na. Bibili para siguro hindi ako makawala from the kumpanya. Tapos wala pa siyang benta. Uy, kung ikaw bibili, sabi niya, Wilson, kung ikaw bibili, 0 down payment, hulugan mo lang monthly. Tapos, imbes na 3 years no interest, sa'yo, 5 taon. Wow. Tapos sabi ko, Good deal yun. yes, sabi ko, gagawin ko yan para mapilitan ako bumenta. Hindi ako maantok-antok, tamad-tamad. Tapos sabi ko, worst case scenario, kung hindi ako makabenta, empleyado naman ako dito, babalik ko na lang, makiusap na lang ako. Okay. Worst case scenario Tapos yun ang motivation ko everyday. Tapos kung doon nakabenta na ako ng marami-rami, bumili pa ako ng additional units. Talaga para mabaon ako sa utang in a nice way. Yung parang everyday, every morning pagising ko sa umaga, sinasabi ko, may utang ka, Wilson Marami ka. Ito pa, I'll tell you, very weird. Alam mo, may ginawa pa akong very weird. 20 plus years old ako at that time. Sabi ko, paano pag namatay ako? May hinuhulugan ako kondo. Several kondo na pre-selling na hinuhulugan ko. Pag namatay ako by accident or whatever reason, magagalit kapatid ko, ito si Raulong Wilson na yan. Walang pera, utang-utang, daming iniwan na utang, di ba? Sayang naman yun, Ang ginawa ko, pumili ako life insurance. Kasi, ang binili kong kondo, ginawa ko 30 million worth. Okay. Wala akong pera Ang pera ko, monthly commission lang. Lakas ang loob, bumili ako isa. Tapos nung marami ng benta, bumili pa ako ng bumili. Okay. Ang nasa isip ko, sikreto noon, pwede ko na ikwento ngayon kay Chinky. Naisip ko naman, kung marami akong binili pre-selling, worst case scenario, hindi ko mabili lahat yan. Hindi ko mabayaran lahat yan. Sabihin ko sa may-ari, sorry pwede ba i-consolidate ko na lang? Yung 5 unit, isa na lang. Tama. Yung lahat ng bayad ko, isa na lang. Pwede. Pagbigyan naman ako niyan. Hindi naman sila ulo unreasonable. So, pero 30M ang utang ko. Araw-araw, yun ang pagising ko sa umaga, isip ko, may utang ako 30 million na hulugan. Tapos ito ginawa ko. Tinawagan ko 3 life insurance agent na kakilala ko. 3 Okay. Sabi ko, gusto ko mag-order. Gusto ko bigyan mo ako ng 10M na life insurance. 10M isa. Tapos pagdating nila, ito gusto ko, yan. Sign na ako, nagbigay ako check, na-shock sila. Itong 3 kilala ko, puro top sales people ng life insurance. Top sila. Mga MDRT, mga ganyan-ganyan, $1 million round table, top sila. Pero sabi nila sa akin, I could not forget, sabi nila, si Josie Gotoyo ng First Life, saka Jerry Alquirot, sabi sa akin, alam mo Wilson, sa buong buhay namin nagbebenta ng life insurance, ang dami namin nabebenta. Mas mayaman sa'yo, mas matalino pa sa'yo. Never daw sila naka-encounter ng kliyente, tumawag daw sa kanila, nag-order ng life insurance, parang nag-order ng pizza. Never daw, ako lang daw. Tapos I could not forget, yung 30 million at that time, late 20s na ako, ang babayaran ko every year premium, 500,000 a year. Wow. So that's 50,000 a month. Wow. So every time sa umaga, pagising ko, naka-alarm ako every day. Every day naka-alarm ako kasi di ako magigising. Up to now, sarap ng tulog ko. Pagising ko agad nasa utak ko, you have to pay 50,000 a month, life insurance pa lang. Kaya na maraming tao, ang yaman si Wilson, daming benta. Pero nasa utak ko, everyday, marami akong utang. Kaya araw-araw nagbebenta ako, enjoy naman ako magbenta. Pero yun,
Kaya naka-record sales ako 2.5 years. So guys, ito habang sumusubo naman si Wilson, sorry. grabe talaga, no? Yung makikita mo talaga, we can learn. Pag kumita kayo, huwag nyo nang ubusin sa yung Pilit temporary. nyo. Oo. Yes. I-invest nyo muna pala. Somewhere. And then, pero interesado lang ako, Wilson, why did you buy life insurance? Ano connection? Ito kasi wala akong pera. Talaga actually wala. May projected income ako, hope for income na darating. So hulugan-hulugan ako. 30 million worth na kondo, utang ko 30 million. What if, imagine mo Chinky imagine Chinky, nakabayad ako nyari 1 year pa lang. 5 years to pay ang usapan namin. Dapat 3 years to pay pero special arrangement ako, 5 years to pay. What if half a year lang biglang namatay ako? Hindi, lahat yun utang. Lahat ang binayad ko, Wala na. mapo-forfeit lahat yun. Tapos, kung bibigay ko naman sa sister ko, magkagalit sa akin. Saan mo kukuha pang bayad yan every month? Sila, ulo ka. Bibili ka, wala kang bayad. Tapos, lahat ng napagod ko, masasayang lahat yun. So, iniisip ko parati, what if, worst case scenario, mamatay ako? Di ba paano yung ginagawa ko? So, hindi pwede walang life insurance. Tapos, ang maganda sa life insurance, nakakatawa, nabilang ko noon yan, ng 20 plus years old ako. Kung gusto mo ng 100 piso na protection, ang babayaran mo ng 1 taon, 1 peso. 1 peso lang. Ang ibig sabihin, magbayad ka 1 peso, something happens to you, may 100 ka. Wow, parang tumaya ka, nanalo ka sa loto. Yes. Oo. Yun guys, no? You have to be wise. Once you're starting earning money already, you acquire assets, you need to learn how to protect. Yes. Kasi mawawala yung earnings mo. Oo, kasi pag hindi mo protect, ito lang kapatid, lahat ng pinag-ipunan mo, lahat wala yan. Nakakatuwa na rin si Wilson. No? I'm really so proud and happy to know him, meet him personally. Saka I admire you. No, you are one of the most humble person. I should learn from. Ano ka pa? Ayaw ka talaga ba? Kaya habang okay, natuto ako, bata pa ako, nakatingit permanent. Nung bata pa ako, imagine tatay ko kasi from a well-off family, well-off siya. Tapos, nung bata pa ako, kala ko mayaman na kami. Pero hindi ko alam, nag-aaway pala ng family niya. Sinipa pala siya from the business ng family. Siya yung boss. Complicated, that's another complicated story. Tapos, worst pa, nung namatay siya, nang wala pa yung business, everything nawala. So feeling ko, everything is impermanent, even life. Kaya yung life insurance, kaya gustong-gusto ko. Kasi paranoid ako na anybody can die anytime. 7 pa ako, nakita ko na death Grabe. No? kaya parang feeling ko talaga, mag-insure nga ako. Nagulat yung mga life insurance sa akin Sabi niya, uy, thank you pero may sabihin ako sa'yo ikaw ang the first and only person bumili sa akin ng life insurance. Tatawag lang, ikaw pa sa bumili. Imagine, gulat ko silang tatlo sila, 10 each, total of 500 a year. Tapos later on, Pero tapos na yung bayad na yan, di ba? oo, bumili pa sa akin ng Condo. real estate. Oo, di ba? Bumili pa, tapos naging ahente ko pa. Wow, ang galing. Grabe, nakakatuwa. Alam mo, I can relate with Mr. Wilson. I can still remember when I was selling real estate, in 60 days, I sold 35 units. Wow. Tapos Galing, when wow. I was selling naman life insurance, yung buong group namin, we Wow. sold 1.2 billion new Wow. sales collection in 1 year. Wow. Nagpungato, hindi ka pala dahil Hindi, ang mga kaya relate ako sa ginagawa ni Wilson. na alam, Talagang ang sales talaga guys, maniwala kayo. Kung gusto mo mabago ang financial life mo, you have to get into selling. tama siya. Yan ang one activity na ginagawa mo, no need for capital. Di ba? Una mo lang oras mo, laway mo, and your energy. And endless optimism. Grabe. Pero once you start making money, gamitin mo na yung pera to make money work for you Yes, instead of you working for money. So any parting words again? Yes. Oh. Yes, the Chinkitan, I admire very much kasi hindi lang siya magaling. What he is doing is important for the whole Philippine society. Kailangan lahat tayo matuto ng financial literacy, financial freedom tips and strategies. At saka getting inspiration from Chinkitan.
Okay, Thank guys. you for what you're doing. Thank you very much. And guys, please follow Wilson. Uy, by the way, Oo. I'll tell you, nakakagulat Oo. Last week, nasa isang malaking reception ako. Grand Ballroom ng Shangri-La, the Fort, Okay. BGC. 50th anniversary of Mega Sardines. Makikipicture ako sa former estudyante ng nanay ko, nakaupo doon. Nung makikipicture ako, biglang dumating isang artista na sikat. Oh. Sabi sa akin, uy, Idol, nakita kita kay Ching kita. Ah. Si Coco Martin, napanood ka. Ah. Tuwang-tuwa siya sa interview natin. Oh. Tapos nakita Si Coco Martin nandun. Oo, nakita niya. Tuwang-tuwa siya. Pinapanood ka niya. Oh, thank you, thank you. Pati si Cheese Escudero last week sa isang malaking reception sa SMX. Sabi niya, uy Wilson, napanood interview mo, nakakatuwa. Natutuwa daw siya. Oo, ang galing talaga. So, Ang where galing can yun. they follow you? Where can they follow? Please follow. Thank you sa advice ni Ching Kitan. Meron akong YouTube, Wilson Lee Flores, na aayusin ko na, promise. Gumawa ako, hindi ko inayos. Kahit ano-ano pinagtatapon doon noon, sorry doon. Yung tao ka lang nagdalagay-lagay, whatever, ako mismo hindi nanonood. Pero pagandahin ko na Wilson Lee Flores, YouTube, Instagram, TikTok. Twitter, and TikTok. Papagandahin na namin. Yeah. With the advice of Mr. Ching Kitan. Yeah, thank you very much, guys. I just want to support Wilson Lee Flores. Follow him because you're gonna get a lot of wisdom. He is one of the most generous person that you can ever find in the Philippines. Kaya nga, para siyang Kamuning Bakery. Masarap. Thank you. Thank you. Bye-bye. If you copy the business, it's what we call business as usual. But if you create something new and very innovative, and that's what we call entrepreneurship. Nung habang nag-aaral pa lang ako, pumasok na ako sa entrepreneurship. I made my first million when I was third year college. Pero nabenta mo ang t-shirt yun, ilan? Sa isang malaking project, 24,000. Grabe, ano yun? Magkano yun? Lumalabas ng... Mga nasa 2.4. So, my challenge is, wala akong sariling store, physical store. So, when people ask, nasaan ang store mo? May sinasabi akong lugar pero hindi existing. Ghost Project. Let's talk about yung biggest ikaw. Siyempre, I'm sure nagkamali ka. And how much did it cost you yung isang major mistake mo? Siguro 15M. 50. How do you balance naman in terms of quality, price, and profit? Paano mo binabalanse yan sa negosyo? Una, Marami naman mga tao, may ability katulad mo, pero maraming taong takot, kaya hindi sila makapag-umpisa. Ikaw, paano mo na-overcome yung fear? siguro